Basahin natin ang Genesis 21 verse 1 to 3. Ready, go. Then the Lord took note of Sarah as he had said, and the Lord did for Sarah as he had promised. So Sarah conceived and bore a son to Abraham in his old age, at the appointed time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son who was born to him, whom Sarah bore to him, Isaac. Nagkaroon ng manifestation. Old age na buntis si Sarah, impossible. But with God, all things are possible. Ganon din naman sa buhay natin. May mga pagkakataon na parang imposible na maayos pa. But with God, all things are possible. Walang imposible sa Diyos. Just believe. Then go to the next level, perceive. And then conceive it, carry it. In God's own perfect time, you will receive the manifestation of what God has promised. We must give birth to what God has put inside of us. We have to give birth to it. Mga kapatid, that's how God works. I have seen it many times. Kaya nga, when God spoke na magkakaroon ng CK Dubai, palapag ang eroplano noon from Israel, pauwi ako ng Pilipinas. Pero dahil ang stopover ko ay Dubai, palapag yung eroplano, God instructed me, declare 7 times, Christ is King over Dubai. I started declaring, Christ is King over Dubai. Christ is King over Dubai. 7 times. After that, ang word ni Lord sa akin, CK Dubai will start. CK Dubai will start. Nung time na yon, wala pang CK Dubai. Si Pastor Erwin, andito pa noon. Siya ang magpipreach noon pag alis ko dito. Pupunta ako ng Pilipinas. Palitan sila ni Terso. Pero na-receive ko yan from God. Umuwi ako ng Pilipinas, bumalik dito, andito pa rin si Pastor Erwin. Nagka-sharean kami, sabi niya, Pastor, pakipray niyo nga ako. Tatanggapin ko kaya yung offer na mag-work ako sa Dubai? Marinig ko, Dubai? Lumaki ang singkit kong mata, Dubai? Sabi ko, yes, I will pray for it. Starting today. Dahil sabi ni Lord sa akin, makakaroon ng CK Dubai. Kaya hindi pa ako nagpipray. Excited na ako. Pupunta ka doon. Hindi pa nagpipray, doon ka pupunta. Will ni Lord yan. Dahil sabi ni Lord sa akin, makakaroon ng CK Dubai. Mga kabatid, it happened. It happened by the grace of God. Bakit? Si Lord ang nag-speak. I believed it. I believed it simula ng time na yon. Then I started to perceive it. Pagbalik ko galing Pilipinas, palanding ako ng Dubai, papunta rito. Thank you, Lord. CK Dubai. Hallelujah is coming. CK Dubai is coming. Kaya nung pagsabi ni Pastor Erwin na doon siya may offer sa kanya, ay kineri ko na, binuntis ko na. Thank you, Lord. Meron ka nang gagamitin para ma-fulfill doon. Kaya sa grace ni God, tuloy-tuloy ang gawain doon sa Dubai. Mag-anniversary na this coming September, few months from now. Parang kailan lang, July. Ngayon, September, first anniversary na natin. Bakit? God is faithful. Basta lang pag my word si God, let us just be listening to Him. Pag my word si Lord, believe it. Just believe what God says. Huwag nang mag-doubt, huwag nang mag-question. Actually, ako ay accountant. Ang isang accountant, hindi basta-basta naniniwala. Accountant kasi palagi nag-o-audit yan. Palagi nag-a-analyze. Talaga kaya? Sabi niya ganito. Tunay kaya? Yan ang accountant. Kaya at least, kilala niyo na ako. Ganun ang accountant. Pag may okay. Nakikinig lang ako niya, pero ang mind ko, nag-a-analyze. Okay, sige. Okay, pero ang mind ko niya nag-o-audit, debit, credit, debit, credit, debit, credit. Yun, doon ako na-train. Yan ang kurso ko eh. 4 na taong kong pinag-aralan yan. Ganun kami mga accountant mag-isip. Palagi nag-question. Okay kaya ito? Okay kaya ganito? Okay ganito? Kaya lang nung ako'y naging servant ni God at natutunan ko ang believing, perceiving, conceiving, and then receiving, hindi na ako nag-question. Ang pagiging accountant ko, santabi ka. Hindi ka na certified public accountant, Christ Private Army ka na. Kaya kung anong sabihin ng Commander-in-Chief, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Wala nang question. Pero dati, puro question. Kaya ang tagal ko noon, bago ako naging committed kay Lord. 3 years akong sinisiran. Hindi ako makumbi-kumbinsi.
sa Word of God for 3 years until the time na surrender na ako, halos mamatay na ang Bible niyakap ko na. Dahil kung hindi, mamamatay na ako dahil nilob ni Lord na magkasakit ako, no help, no hope. Pero doon nung mag-surrender naman ako, ay Lord, sa'yo na ako, bahala ka na. Ano man ang sasabihin mo, pag sinabi mo go, kahit pa hindi ka go sa tingin ng tao, I believe, Lord, katulad ni Abraham, I will experience it and I'm seeing it now.